Balak mo bang mag-vlog, mag-livestream, mag-karaoke o mag-record ng kanta? Nagbabalak ka bang bumili ng sound card at balak mong lagyan ng phantom power? Baka makatulong sa iyo itong i-review natin ngayon, itong Q7 o kilala rin sa tawag na K-Master sound card na may built-in na 48 volts phantom power. Check natin. So ito yung kanyang box. So yan, nakalagay live sound card, wired condenser microphone. Redundant. So dito sa pinakailalim makikita natin yung picture ng ating sound card. Tapos dito sa gawing likuran makikita natin yung picture ng port ng ating sound card. Sa gilid makikita natin yung ilang specs ng ating sound card. Ganun din dito sa gilid. Same lang din sila nun sa kabila. So buksan na natin. Yan. So unang-unang bubungad sa atin ay yung kanyang user manual. At meron siyang kasamang tatlong cable. Dalawang 3.5 jack na mga dulo. At saka isang USB-C to USB-A cable. Yan lang yung laman ng box. Kasama na itong pinaka main na sound card na. Sabi na natin. So yan guys. Medyo may kabigatan siya. At yung kanyang build ay plastic. So tignan natin, paikutin natin. So dito sa may gawing harapan niya, wala siyang kahit na anong port, malinis. Ganun din dito sa kaliwa, saka dito sa may kanan. So mapapansin nyo guys, pa-slant siya. Tapos sa ilalim naman, meron siyang mga rubber para hindi siya dudulas. So set up na natin siya guys habang chine-check natin yung kanyang mga ports. So kung mapapansin nyo guys, naka USB Type-C na siya. Ito yung kanyang charging. Ito yung kanyang OTG or PC Live kung magla-livestream tayo or magre-recording tayo gamit ang ating computer. Ito naman yung ating Live 1 at Live 2. Kung cellphone naman yung gagamitin natin sa ating live stream or sa ating recording. Ito saksak natin. At ito yung gagamitin natin mamaya sa ating cellphone. Ito naman yung accompany or accompaniment para sa ating backdrop music or sa ating -1. Connect na rin. Earphones para sa ating monitoring. Pwede rin natin itong i-connect sa ating mga speaker. Headset. Guys, ang kagandahan nito, pwede natin gamitin itong sound card kahit wala tayong condenser or dynamic microphone gamit lang yung ating wired headset, yung merong built-in na microphone. Sila yung mga wired headset na kadalasang ginagamit natin sa ating mga cellphone. Condenser mic 1 at mic 2, dito natin kinokonek halimbawa yung ating BM800. Siyempre, pa rin yung tunog kung meron tayong condenser microphone. Meron na rin siyang built-in port para sa ating dynamic microphone. At yung pinaka-highlight nitong sound card, itong Canon 48 volts o yung kanyang built-in phantom power. So connect na natin siya. Yan. So guys, nakaset up na yung ating sound card. Sindin na natin. Yan. Kung mapapansin nyo guys, napakaliwanag at napaka-colorful niya. May RGB lighting na siya dito sa kanyang mga knob. May ilaw na yung kanyang mga pindutan. Meron din siyang ilaw dito sa gilid. At meron na rin siyang volume indicator. So ngayon guys, ililipat na natin itong ating BM800 dito sa ating sound card. In 3, 2, 1. So ayan guys. Yung naririnig yung boses ko ngayon ay nanggagaling na dito sa ating Q7 or K-Master sound card. Ngayon naman guys, subukan natin yung kanyang built-in 48 volts na phantom power kasabay nitong U87 condenser microphone na hindi natin nasubukan dun sa nakaraang video dahil wala tayong 48 volts na phantom power. So i-connect na natin. Ayan. So, check na natin.
Yan. Kung mapapansin nyo guys, hindi pa siya gumagana kasi naka-turn off pa itong ating 48 volts phantom power. So recommended guys na i-volume down muna natin siya para maingatan at hindi mabigla yung ating condenser microphone. Sige, tingnan muna natin yung volume. So ayan guys, subukan nga natin. Ayan. So ayun guys, parehas silang legit dahil itong ating condenser microphone ay required ang 48 volts phantom power para gumana at nagpo-produce naman ng 48 volts phantom power itong ating Q7 or K-Master sound card. Ngayon naman magpapalit tayo from BM800 to U87 condenser microphone in 3, 2, 1. So guys, gamit na natin ngayon yung ating U87 condenser microphone. Kung mapapansin nyo guys, mas clear at mas malakas ang sagap niya compare doon sa ating BM800 na hindi nakasaksak sa 48 volts phantom power. So balik na tayo dito sa ating sound card. Ito yung kanyang pinaka mic volume. Sound check 1, 2, 3. Sound check 1, 2, 3. Sound check 1, 2, 3. Yan. Dito naman sa kabila yung kanyang reverb volume. Sound check. Sound check 1, 2, 3. Sound check 1, 2, 3. Ito naman yung kanyang treble, mid, bass para sa ating mic equalizer. Ito naman yung ating accompany or accompaniment volume para sa ating backtrack music or sa ating -1. Subukan natin. So naka-play na siya. Ayan. Na natin. Ito naman yung monitor volume niya guys para sa ating earphones or sa ating mga speaker at yung ating record volume kung gaano kalakas yung gusto nating ma-record or yung pinaka-output ng ating sound card papunta sa ating computer or sa ating cellphone. Susubukan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So kapag pakikinggan mo siya sa monitor, parang walang nagbabago. Pero kapag ka-check mo siya sa recording, makikita mo may pagbabago siya. Kaya double check nyo rin ito bago kayo mag-record. So dito tayo sa kanyang mga effects. Isa-isahin natin. You guys are so great! So yun yung kanyang 12 built-in na sound effects. So dito tayo sa kanyang mga voice modes. So by default, pagkasindi natin, naka-on kagad dito siya sa karaoke mode. Testing natin. Sound check. 1, 2, 3. Minikaniko ni Monico ang makina ni Minika ni Monica. Pop mode. Pinitik-pitik ni Pakito ang pitaka ng nakapikit na ita. Primal sound. Guys, kung mapapansin niyo naka-off yung ating reverb kahit pa nakasagad yung reverb volume natin dito sa kanyang knob. So kasi kapag naka-primal sound siya, ibig sabihin nun yung primary voice lang yung maririnig natin o yung ating pinaka-raw voice. Pro mode, librong pangkatalagalugan. MC, librong pangkatagalugan na iniwawagayway. Recording studio, 77 puting tupa.
electric sound. Guys, ito yung pinaka-auto-tune sa ibang sound card. So, try natin. Sound check, 1, 2, 3. Isa pa. Sound check. Okay. Voice changer. So, una, female voice. Next is male voice. Susunod naman ay lolly voice. Next is monster voice. So yun guys, balik muna natin. So itong voice change at itong electric sound, para ma-cancel ito guys, kinakailangan natin pumili dito sa anim. So hindi siya maka-cancel ng long press or non tuloy-tuloy na pagpindot. Kinakailangan lang natin pumili dito sa anim. At dito pala sa kanyang voice change, makakarinig kayo ng words na female voice, male voice, lolly voice, monster voice. Pero yun guys, dito lang siya sa monitor maririnig, pero hindi siya masasama sa recording. So ayan guys, mas masusubukan natin yung denoise feature ng ating sound card dahil malakas ang ulan dito sa amin ngayon. So by default guys, naka-denoise number 2 siya. Try nga natin dito sa may denoise number 3. Ayan. Balik natin sa denoise number 2. At ilipat natin sa denoise number 1. Balik natin ulit sa denoise number 3. Number 2. At number 1. So guys, anong masasabi ninyo sa denoise feature ng ating sound card? Gumagana ba ng maayos? Comment nyo na lang dyan sa baba. Ito namang eliminate guys, aalisin niya yung pinaka-vocals ng ating music. Testingin natin. Ayan, meron siyang vocals. Ayan. Isa pa. So kung mapapansin nyo guys, hindi niya tuluyan na eliminate pero nabawasan naman niya yung vocals sa ating music. Meron na rin dedicated mute button dito sa ating sound card. Testingin natin. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10. So guys, nagmumute siya hindi lamang dito sa recording, pati dito sa monitoring, nagmumute din siya. So dito naman tayo sa docking. Press natin. Ayan guys, kung mapapansin niyo pag nagsasalita tayo, hihina yung tunog ng ating backtrack music. At kapag tumigil naman tayo sa pagsasalita, lalakas ulit yung ating backtrack music. Ayan, sound check, mic testing 1. So meron na rin tayong controls para sa ating Bluetooth. In default guys, pagkabukas ng ating sound card, naka-turn on na siya. Pero pwede naman natin siyang i-turn off. Ayan. Kapag ito-turn on natin siya, makikita ninyo na nagbi-blink siya at nag-iiba-iba siya ng kanyang kulay. So, i-connect natin siya sa ating device. So, ang pangalan niya ay Q7. Pair natin. Ayan, connected na siya. At kung mapapansin nyo guys, meron tayong tatlong controller dito. Itong previous, pause and play, at yung next track. Bali, itong tatlo guys, gumagana lamang ito sa Bluetooth. Hindi siya gumagana sa accompaniment or accompany. So, testing natin. Next. Previous. Previous. Pause. Then play. At kung mapapansin nyo guys, yung docking, gumagana rin siya sa Bluetooth. So hello guys, sound check. Mic testing 1. Titigil siya kapag nagsasalita ako at babalik ulit siya pagkatapos ko magsalita. Ayan. Pause na natin. Ito naman guys, given na to, ito yung kanyang 48 volts phantom power.
Ito namang internal play guys, i-on natin ito kapag ka magre-recording tayo gamit ang ating computer. So press nyo lang yan. Tapos off. Yan. Huwag nyo kakalimutan to guys kasi hindi magre-record sa ating computer kung hindi naka-on itong internal play. So kapag ka nagcha-charge siya guys, kung mapapansin niyo ito, umiilaw ng kulay red yung kanyang power button. Kulay green naman kapag ka full charge na siya. Bali guys, chinarge ko siya ng almost 2 hours. Gamit ko ay 18 watts na charger. Kasi hindi siya recommended i-charge sa mga fast charger kasi baka masunog o masira itong ating sound card. So yan ang ating Q7 or K-Master sound card. Heads up lang guys, wala siyang kasamang dual XLR cable. Iisa lang ang kanyang knob para sa kanyang mic volume kahit na pwede siyang lagyan ng 4 na microphone. Wala siyang control para sa volume ng mga effects at ng mga ilaw. Pero guys, napakasulit na niya para sa halaga 945 pesos as of making of this video. Meron na siyang built-in na 48 volts phantom power. Naka USB Type-C na rin siya. At para sa akin, nagustuhan ko yung kanyang maliwanag at makulay na mga ilaw. Kung nakatulong at nagustuhan mo itong ni-review natin ngayon, isang like naman dyan kaibigan at subscribe ka na rin sa ating channel. Hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Ako nga pala si Di Kilala and thank you for watching!